So ito yung setup po, yun. Ayan. Ito yung mid-high natin. Ayan. Ito yung sub. So naka-separate yung volume. Parang auxiliary. Welcome back again mga sir. This is Sowex back again with another video. So sa video na to, requested topic po ito ng mga viewers natin. Sa mga nakakasimula pa lang sa ganitong hobby or negosyo, ito pong video para sa inyo. So ano po ito ng paano mag-setup ng ng mga basic setup na pwede pang negosyo, and syempre yung mga pwedeng pang bahay lang na setup na kaya nito yung tugtugan lang or pang pang event sa bahay or mga okasyon, ganun, mga birthday, fiesta, debut, ganun. Talalakay natin yung setup, kung paano ba yung setup, mga products na ginagamit ko at yung presyo kung magkano yung aabutin sa ganitong setup. Yung ganito mismo. Siyempre magbibigay rin ako ng advice kung ano ba ma-expect nyo sa ganitong tunog, and mga tips rin para ma-improve yung yung ganitong setups. Ano pa ba? Ganun, yung ganun. So abangan nyo yan mga sir. So ayan sa mga sir, yung setup natin is tawag po dito is two-way setup. Yung sa taas is, or yung tops is powered, sa baba is ng passive lang siya. Kasi kailangan natin ng amplifier. So ayan yung amplifier natin, pero unahin muna natin yung tops niya. Tops is Concert Dynacurve 12. Powered po ito or active na speakers ng Concert. Hindi ko lang alam kung anong rating ito kasi nakalimutan ko na manood sa brochure nila. Pero powered po ito, may powered by a Class H na power amplifier sa loob. Ayan. So ano po ito, pwede po ito Bluetooth, USB, SD card, and then may heatsink po sa dito. So multiple po yung inputs nito. Pwede ka dito maglagay ng mic and single line in inputs and RCA. May individual volume rin siya. Bass treble na tone controls. Ayan. IC, may power cord po siya nakasama. Ayan. So trolley. So pares po yan. I-flash ko na lang dito sa screen kung ilang wattage. So nakalimutan ko na kasi. So yan, naka-honeycomb grill po ito. Ayan. Pero sa totoo, yung original po is wala po yung mesh. Ayan. May nilagyan ko lang para maganda tignan. And for outdoor, for hindi pasukin ng alikabok, and kung wala ng konti umaambon para hindi pasukan ng tubig yung drivers natin. So yan, may konting upgrade lang tayo. Or improvements pa lang tawag. So syempre, yung presyo niyan, yung isa is medyo mahal sa mga sabihin natin 13K SRP sa Concert na na website. Meron po yan available. Ano po yan sold as individual. So kung pair, kailangan mo ng pair, syempre doble natin yung 13K is 26,000 para sa tops natin. So na yan, powered na po yan, plug and play na siya. May built-in mixer sa likod and multiple inputs, lalo na yung Bluetooth. So tops, and then syempre kailangan natin ng pole para sa stand natin, or kung mga presyo siguro ng pole stand ngayon is pumapalo ng 1,200. Maganda na yan ang klase, yung sa IMX, yung may kulay yellow na wag lang kayong nang magbimili ng yung parang plastic yung niya, yung mga anong tawag doon, yung ganitong ibig kong sabihin yan, yung kanyang parang ganun, parang hindi ko alam kung ano yung term dito. Ayan, dapat ang metal yung bibili nyo para isang gastos na lang, kasi kung plastic is madaling mabasag o mag-crack. Kaya na lang, parang investment mo na rin yan kung mas better na isang gastos na lang talaga. So metal, ayan. So sa IMX ata to, IMX na stand 1,200. So sa subs na ginagamit ko na box is po ito, is Yamaha DSX na clone. So hindi ito ng talagang design ng Yamaha na kinaya namin. May slight na binago na kami. Then syempre, mas pinahaba lang namin kasi gusto ko yung mas malaki yung tunog sa malayo. I think mga 29 inches yung nito, yung haba sa likod, and then dito siguro mga 19 or 20. Limutan ko na. 19 and a half yung lapad niya, yan. So ayan yung drivers ko. Po ito ng Broadway 1000 watts na double magnet. Ayan. Pwede mo naman nanonood ng mga mga 700 watts kung pambahay lang naman. Pero I suggest na mga ganito, mga PA or mga high durability na speakers yung gamitin natin. Para tatagal na rin or makaya yung bugbugan. Especially sa New Year kasi parang bugbugan yung tugtugan nyo. Kailangan nyo yung
ng malalaking mga magagandang drivers na speakers kaya nito. Sa Broadway, yung presyo nito is pumapalo ng 5,500 to 5,800 yung isa. 1,000 watts, 4 inches voice coil and double magnet. So ayan po siya. Ito yung box, naka-mortar po ito. Pwede po to pang outdoor. Yan, bugbog sarado sa ano, sa gamit sa events. And then yung ganito, yung iwan ko kung ano yung tamang term nito, pero plunger ata yung ano, pero hindi yan yung tamang term, may ibang term dito na tawag dito para sa pole mount. Ayan, mga ano na to, mga 100 pesos. Ayan. So be sure lang na doblehin mo dito kung nagkakabit ka ng ganito, yung ganitong side, magdagdag ka ng additional para makahandle ng mabibigat na speaker boxes. So ayan, pair po yan ha. Ayan. So syempre pares po yan sa kabila. And then yung mixer natin, ayan, ano na po ito, so kahit simpleng mixer lang pwede mo itong gamitin na may dalawang dalawang passing out. Pwedeng main out is para sa ano, sa tops mo o yung full range na tunog. And then yung line out or yung auxiliary, pwede mo yan pang sub mo. So ito yung pang sub ko na amplifier. Hindi pala, anong yung presyo pala muna ng ano natin, ng mixer. Yung ganito, I think ano kasi ito, imported to, digital mixer po ito na kinokontrol ng ano, ng may built-in effects po ito, compressor, EQ, reverb, pero analog lang yung ginamit ko. So pwede ka dito mag ano, ng may mga mixer naman na below 5,000 pesos na magaganda and maraming channels na yan. 6 to 8 channels yung sa Joso natin, yung pinakamura na mixer na maraming features. Ayan. So yung ginawa ko, main out sa tops, full range yan, and then line out or kung may auxiliary yung sa yung mixer, pwede po yan. So nakaseparate yung signal, naka-mono po yan lahat. Mono. Puro L lang po yan. Ayan, naka-L po yan. So yung sub naman na ginamit ko is Broadway VX20 po ito. Ayan, ng swabing-swabe po ito, ng lutong-luto yung tunog ng 1,000 watts. Ayan, kaya ito ng ano, ng 4 na 1,000 watts na try na namin sa service. At kahit anong ano ng demo namin, believe ako sa ano sa quality ng Broadway. Halos ano na to bihira lang ano nang nagkaka-issue. Magkaka-issue lang sa siguro kung matagal na hindi magagamit. Kasi parang nagko-corrode yung mga ano niya, yung mga ilaw niya dito, ganyan, parang nagsi-steady yung iba hindi na umiilaw. Pero madaling ayusin na po yan. Iwasan na natin yung mga SMD parts niya kasi kung katagalan parang marupok yung mga SMD na parts na kung ganyan yung amplifier mo, mahirap madaling masira yung ganyan. Pero ito, ano po ito, I think hindi ito SMD yung kay Broadway na VX20. So I think this is 1,300 watts ata yung yung per channel nito. So kayang-kaya yung yung Broadway na, although 1,000 watts po yan, mga lang po yan, mga 600 watts RMS lang po yan. So kayang-kaya niya ng VX20 in parallel mode. So dalawang channel ang ginamit ko. Yung ganito parang overkill na yan. Ganito. Pwede ka pa magdagdag dito kung dalawang 1,000 watts kung VX20 yung amplifier mo. So yung settings ko sa likod, ayan po. Yung ginawa ko para maging sub siya is na low pass filter po ako. In-on ko lang dito. Although yung low pass filter na is 150 Hz, masyadong mataas para sa akin. Sa mga mga MCB na boxes, maganda ang tunog mo. Pero sa dito, mga lang. Gusto ko kasi yung ganito is below 90 Hz talaga yung tono ko dito. Hindi ako nag-above 100 Hz nito. VX20, price range niya is around siya ng mga 30,000 yung brand new. May patong na kasi yan, depende po yan sa store na pag bibilhan nyo. And then syempre, yung box, ito yung magagastos mo dito sa ganitong quality. Gawang Alter Audio Works yan. Shoutout kay bossing natin, kay Doggy o Bulldog ng Alter Audio Works. So siya ako nagpapagawa ng mga boxes ko. Especially yung yan, yung turbo subs. Ayan. So Joson, hindi po yan ng Dual 10, kaya napagawa. Matagal na to, sobrang tagal na to kay Boss Roy Luntao ng KRJ Audio Works. Nag-upgrade lang ako ng drivers. So box yung gagastusin mo, mga sabihin natin mga 4-5 yung isa.
Yan, for 4.5 is 9,000 yung dalawa. Gastusin mo. Ano na yan? Fully furnished na po yan. May pintura, may mortar. Yan. Sa mga accessories siguro, magaya ng mga speaker wire. Ayan, mga XLR. Sabihin natin, gagastos ka ng ano, ng 3,000 pesos. Kompleto na po yan yung mga accessories mo. Or mga ano, mga ganyan, mga wirings. Siyempre, kayo na mag-provide ng laptop nyo. Sa cellphone, pwede naman yan eh. So ayan yung ating ano, yung setup. So ngayon, magsa-soundcheck na tayo kung ano kaganda yung quality yung tunog nito. So non-copyright lang muna natin yung ating music para hindi tayo ma-copyright strike and pwede natin pagkakitaan. Hindi, sa totoo lang po, hindi naman ako yumayaman sa Facebook, sa ano no, sa YouTube ads eh. Kaya ano, magastos rin kasi yung ano, yung hobby na sound. Halos yung ano mo, upgrade ka ng upgrade. So sabi niya na mayaman yung isang vlogger. Hindi po lahat ng vlogger mayaman. Ayan oh, tingnan mo naman yung lugar ko, parang ano lang, parang simpleng bahay. So nakabili lang ako ng ano, ng ano, pinag-ipunan ko kasi yan ng ano, service pang negosyo. So wala akong ibang bisyo kasi sound lang talaga. Uminom na konti pero hindi naman ganoon karami. So ayan, try natin. So ito yung setup po yan. Yan. Ito yung mid-high natin. Yan. Ito yung sub. So naka-separate yung volume. Parang auxiliary. Balik natin sa simula. Medyo bitin yung ano natin, yung equalizer. Yung ano, yung high. And I'm really trying to get that, spit that, really walk, really get that. I like how you. Palitan natin ang Samsys. Ganda kasi ito pang vocal test. Some say love is like a rose that is full of thorns. Some say love is like a river and it will overflow. And I sing, I love you. It's love that's meant to be, and deep within my soul is where you'll always be. Always be. So yung mas-suggest ko sa ganitong setup is I think kailangan mo ng equalizer para mapaganda yung tunog ng subs eh. Pero kung ano ko naman, kontento ka naman sa ganyan, sa 150 Hz below na tunog, pang kahit hindi ka na magpa-sensor, okay na po yan. And then syempre sa tops rin, kasi para sa akin nagpa-flat talaga yung ano ko, yung EQ ko sa mga tops or lalo sa mga full range na speakers, para ano lang, parang ano yung tunog niya ng faithful or wala nga ano, parang ano, especially yung mga ganyan, yung mga flat na speakers, hindi ako masyadong nagagamit ng EQ. Sa subs naman, konting boost lang ako kung may equalizer ako na ginagamit is 40 Hz hanggang 80 Hz. Yan, dyan lang ako nabuboost. Mga above dyan is hindi na ako nag-boost.
Parang ayoko yung tunog ng ganyan. Especially sa ganyang box. Hindi bagay sa ganyang box ng mga hard bass. Pang ano ng ganyan, pang soft bass na tugtugan or pang gapang. And below 40 Hz hindi rin ako na ganun. 35 Hz na gano'n minsan ano ako. Sa mga ganyan, sa mga 6th order band pass na boxes. Pwede po yan ng 35 Hz. Medyo may gapang pa yan, may bigat pa yan ng bass natin dyan. So yan, kung gusto mo yung ganyang setup, kung gusto mga pwede is dagdagan ng equalizer. Pwede po yan, yung 2 channel, pwede mo sa mid-high, and yung channel 2, yung channel 1 sa mid-high, and yung channel 2 sa subs, para maano talaga natin. So konti lang yung gagastusin mo. Nagdadagay ako dito ng suma total ng ginastos namin dyan sa ganyang setup. So ayan, so sa mga setup, I think mga pang indoor lang siya talaga, mga ganyan setup, especially yung power. Pero yung yung subs is pang outdoor po yan, pwede po yan yung Yamaha DS6, pero dapat pang marami yan. Sabihin natin 4 or ng 8 pieces, ganun, pang outdoor niyan yung tunog niya. And then syempre kung ginawa natin 18 yan, pwede po yan sa outdoor. So ayan, yun yung setup ko sa So sana nagustuhan niyo yung video and makatulong sa inyo mga sir. Thank you again sa panonood and see you in the next video.